Hello guys! Welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Ayan. Take only what resonate guys. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat kasi hindi ko naman talaga makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. So, kung hindi ko nakuha yung sayo, hindi ka nakarelate sa reading na ito, maybe you have to check your natal chart, yung iyong Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter sign, kasi maaaring iba yung kailangan mong i-watch na sign, no? Yeah, anyway, this is for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. General reading. Take only what resonates, guys. For personal reading, Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook, sa sa TikTok, ayan. And meron din akong TikTok, guys, Unicorn Princess Tarot. Kindly check it out. Meron akong bagong uploaded doon sa aking shop na mga products, you might want to check it out. Ayan, meron akong version ngayon na mas malaki ng Wallet Lucky Charm. Para doon sa mga naka-avail na ng Wallet Lucky Charm, meron akong bagong version ngayon na maaaring gusto nyo ring ma-check. So, check nyo na lang. Anyway, this is for the sign of Virgo. What do we have here? You do have here the Chariot. Someone here, we do have here the Chariot, the Fool, dalawang major arcana, the Five of Swords. Ito pwede magkapalit-palit ang roles. Kung hindi ka nakaka-relate dito, pwedeng dun sa person mo. Kasi actually, this is love reading. Okay? So, pwede magkapalit-palit yung energies. Okay, with the Chariot and the Fool, I feel like this is your energy, pero ang energy yung iba sa inyo pwedeng person mo ito eh. Ang energy kasi nito is like someone here is parang gustong maybe mag-travel, maybe mag-take ng actions, maybe mag-take ng risk. Ayan. And if this is not you, this could be your person. Kasi ang lakas ng energy ng reversal eh. Ay, reversal. Ang lakas ng energy ng parang magkabaliktad eh. Parang ito yung side mo. Okay, but anyway, meron dito pagta-travel and gustong mag-take ng actions. And this could be you. This could be LC. Dahil ito yung kinuha nating main energy mo, kahit sinasabi kong ikaw pwedeng person mo yun, sana nagigets mo. So, lalo na doon sa mga bago. Five of Swords is here. I feel like may mga bagay kang tinanggap dito sa connection ninyo ng person mo na parang kibit balikat na lang, nangyari na eh, wala na tayo magagawa, tanggapin na lang, parang gano'n. But, in reality, actually, gusto mo pa rin makipag-reconcile. 'Di ba? Oo nga, nangyari na. Oo nga, mahirap nang ibalik. Maybe you are dealing with a past person and mahirap na ibalik yun sa inyo. Pero parang nandun pa rin na nangyari na, pero at least man lang sana magkaroon ng reconciliation sa aming dalawa. You want to umiwas. Alam mo yun, yung energy mo is gusto mo umiwas, pero gusto mo ring magkaroon ng reconciliation. Medyo magulo ko dun sa part na yun. Maybe yung action mo is more on pag-iwas. Pero nandun yung just in case na magkakaroon ng another chance, andyan ka. Nandito yung plano mo, nandito yung, alam mo yun, yung parang, maybe for now, malabo. Kasi malabo, kaya umiiwas ka. Pero just in case magkaroon ng chance, I feel like magte-take ka rin talaga ng risk at actions dito eh. I feel like, with the Chariot energy, this is like a go for you. Once lang na magkaroon ng go signal. I feel like anytime you are ready. You are ready na mag-take ng actions just in case magkaroon ng parang alam mo yun, go signal from this person. So, sino ba itong person na kakonect mo? Pagdating sa love. Mamaya kukuha ko ng messages pagdating sa money. Who is this person that you're dealing with for the sign of Virgo, please?
Pwedeng magkapalit-palit ang roles, malakas ang energy ng reverse, ng cross-watcher energy. So, kung ikaw ay person ni Virgo, pwedeng side mo to. Okay, sino ba to person na connect mo pagdating sa love? Angel, guys, please tell me. The High Priestess. Okay. You do have here the Five of Wands. Strength card is here. Bottom of the deck is the Page of Cups. Ito, iba-iba yung energy sa part na ito. This could be a person in the past. Pwedeng may childhood memories kayo. Yung iba naman, pwedeng may usapan kayo nitong taong to regarding a child. So, maybe there's children na involved or child na involved sa connection ninyo. Or, maybe, a past energy. Maybe a childhood sweetheart, ganun. The High Priestess, this could be your soulmate. Nakikita natin a very spiritual person. So, sabi ko nga, pwedeng ito yung side mo sa kaliwa. Pero yun nga, a very spiritual person with the High Priestess. And with the Five of Wands in reverse, nakakita tayo ng matinding pagkagusto dito sa person na ito. Pero parang, naloloko ka niya. Naloloko ka niya in a way na parang hindi niya sinasabi sa'yo yung pagkagusto niya sa'yo. And with the Strength card, nagmamatigas yung person na ito kasi actually kailangan niya ng assurance na pag ako ba nag-take ng risk, pag ako ba ganito, sinabi ko yung feelings ko, ibabalik mo ba sa akin yung ganun, parang kailangan niya ng assurance ba na mababalik sa kanya yung pagkagusto niya sa'yo. This person is really, for now, medyo magulo sa kung ano yung direction, kung ano yung gusto niya talaga mangyari sa inyo, kung anong meron sa inyo magulo. Why? Kasi, this person, parang nakakita ko ng energy ng realistic. So, nagiging realistic lang siya. Na although spiritual na tao ito person nito at pakiramdam niya may spiritual connection sa inyong dalawa, nandito siya nakatingin sa realidad. Alam mo yon. And with the Page of Cups, this person really do likes you. And I feel like pareho kayo eh. Actually, pareho kayo ng energy dito eh. So, kukuha tayo ng ibang card. What is the connection all about? What is the connection all about for Case Angel, guys, for the sign of Virgo? For the sign of Virgo. You do have your wedding. So, you could be married or may marriage na involved sa connection na ito. Or maybe you are married in the past. May soulmate energy nga. So, the bottom of the deck, you could be dealing with the twin flame, with the chemistry, and sa reconciliation na ito, pareho ninyong gusto ng reconciliation. Someone in your life or past is returning to your life, and this could be you na gusto mo na bumalik itong taong ito, which is your past person, and gusto rin naman niyang bumalik ka sa buhay niya. But, there's a lot of passion, there's a lot of gustong mai-express na feelings, emotions sa bawat isa. Kasi nga, it's like, this is your person, this is your twin flame, this is your soulmate. Ano yung emotion mo towards this person? You could be dealing with a Virgo or another Virgo or pareho kayong Virgo. You do have here the Seven of Swords. What is your emotions towards your person? Five of Swords. Bottom of the deck is the Nine of Wands. The World. Five of Swords. So, ano yung emotion niya para sa'yo? Kunin ko na, guys, ha? Emotion itong taong to pa. Hindi ko ito kukunin, guys, masyadong marami. You do have here the Four of Swords, Knight of Cups, one more card. Emotion niya para sa'yo. Queen of
Wands, and bottom of the deck is the Queen of Cups. You could be dealing with the Queen of Wands. Kanina pa nagpapakita yung Wands, guys. So, I don't know. You could be dealing with a businessman, businesswoman, or maybe someone na nagbibigay ng advices sa tao, like maybe a counselor, judge, someone who gives advice. Okay? Or maybe yun yung work niya. Ano? Financial advisor, mga ganun. Okay lang kahit hindi, guys. Ano yung mutual emotions ninyo para sa isa't isa? You do have here the religious factors. So, you could be dealing with the soulmate talaga. Malakas yung soulmate energy dito. But anyway, Seven of Swords. Kung may marriage na involved sa inyong dalawa, pariguradong umiiwas ka na lang. Alam mo yon, umiiwas ka na lang kasi alam mong mali, kasi bawal, kasi hindi pwede. And then with the world, you are distancing yourself dito sa person na to. But in reality, with the Five of Swords, maybe kailangan mo lang din ng decision mula dito sa taong to. Emotion mo para sa kanya is that ang laki ng panghihinayang mo with the Nine of Wands dahil sa like, ang daming kulang sa'yo. Like, you feel like, alam mo yun, yung parang namatayan. In a way na parang namatayan kasi parang nawala na siya completely para sa'yo. Or feeling mo wala na talaga siya, wala nang chance sa inyo, ganun. And then parang imposible na, parang ganun. But, anyway, with the Hierophant, yeah, I feel like may energy talaga na may another person, but okay lang kahit wala. Kung meron, nandun yung parang gusto mong mag-end yung kanila. Kung hindi siya makapag-desisyon, sana mawala na lang, matapos na lang, magkaroon na lang ng separation sa kanila. You know what I mean? And then, ang emotions ng person na ito for you is that, honestly, sa ngayon, wala siyang pakialam. Kasi, but this person is really unpredictable. Alam mo yun, wala siyang pakialam, pero may times na parang, ano to, ba't parang hindi pa naman niya ako completely nakakalimutan kasi paparamdam pa rin naman siya. Alam mo yun, unpredictable nga eh, hindi mo masabi kung ano yung magiging actions niya, whatsoever. I feel like kung may sinabi siya sa'yo regarding sa emotions niya in the past, yun yung totoong emotion niya para sa'yo. Yun yung totoo. Okay? Maybe sinabi niya sa'yo na gusto ka niya, mahal ka pa niya, or mahal ka pa rin niya, mahal ka niya. That is the reality doon sa emotions niya. Pero kung wala siyang sinabi sa'yo, malamang tinatago niya dahil hindi maayos pa yung buhay niya. Hindi pa maayos yung sitwasyon. Parang ganun. And then, anyway, what will happen in the near future for this connection for the both of you? What will happen in the near future for the both of you, Spirit Guides, Angel Guides? King of Pentacles, the High Priestess, and the Three of Swords. Clarify the Three of Swords, please. Six of Pentacles. One more card. The Empress. In the near future, please. You do have here the Ten of Swords in reverse. Seven of Pentacles, the Four of Wands in reverse. The Fool. In the near future, heart-to-heart conversation at the bottom of the deck. Free yourself. You do have here the Chariot. Yung kanina, nandito na yung the Chariot, diba? Yung main energy mo. Okay.
Actually, in the future, nakita tayo ng problema, no? Problema might be, um, there's a big problem regarding something na very stable. And, nandun yung mako-curious yung isa sa inyo. There's a possible ending kasi of something. Pwede magkaroon ng pagkakagulo, ng pag-aaway. And I feel like, maybe this could be, nararamdaman ko sa side ng person mo yun eh. May malaking pag-aaway, pagkakagulo, na pwedeng either sabihin niya sa'yo kasi nakakita tayo ng communication, or ikaw mismo yung makaalam, makadiscover regarding doon sa pagkakagulo at pag-aaway na yun. And that would lead into you na parang mako-curious ka. Kamusta na kaya siya? Ano kaya nangyari? Ganto, ganyan. And then, I feel like there's this feeling na parang gusto mo tulungan itong person na ito. Kasi nandun yung curiosity. So, I feel like there's a lot of pagkakagulo nga dun sa side ng person na ito. And that would lead this energy of you na parang ito na yung matagal mo nang hinihintay eh. So, you want something to happen. You want something na mag-end. And maybe that is regarding a situation or relationship ng person na ito with someone else, or dun sa mismong sitwasyon niya na parang gusto mong alisan niya. With a free yourself. There's a high chance na parang pwedeng mangyari yung matagal mo nang hinihintay. I can see you celebrating. I can see you being happy kasi yung person mo is like matagal mo nang gustong kunin to, matagal mo nang gustong magkaroon ng pagkakataon dito na masabi mo sa kanya yung totoo, but hindi lang nagkakaroon ng pagkakataon. And I feel like this is the right time. Pwedeng dumating na yung tamang pagkakataon para masabi mo sa kanya. And with the Empress, I want to clarify what's the Empress. Yung iba sa inyo, ikaw ito magbibigay ng offer or magbibigay ng tulong dito sa person ito regarding do sa dilemma or pagkahagulo, or there's this feeling na ikaw yung tutulong sa person na ito regarding something. Five of Pentacles is here. The Strength card is at the bottom of the deck. Remember, ito yung main energy ng person mo, which is the Strength card. And I feel like whatever this thing na sobrang tibay, nakikita natin na possible na magkaroon ng ending or pagkakagulo at pag-aaway dito. Pero nandyan ka to the rescue. Parang andito ko, pwede kitang tulungan, pwede kitang bigyan ng advice. It's like you're a helping hand. Pero honestly, ang pakay mo dito is to have something between the two of you. Yun yung nakikita natin. Orang andyan ka para kuno-kuno tutulong doon sa person mo, but ang gusto mo talaga is I can help you healed. Parang gano'n. Tutulungan kita na gumaling or maging maayos sa kung ano man yung problema mo. Pero deep inside, parang nandun yung gusto mo kasi ng something sa inyong dalawa. Hindi ko na itatago, no? Hindi ko na isusugarcoat. Kasi yun naman talaga yung gusto mong mangyari. But I don't see anything wrong with it, no? Wala naman nakikitang mali doon kasi hindi mo naman siya parang, kumbaga kung may nangyari man sa kanila ng person niya, kasalanan naman nila yun ba? Hindi ka naman nag-interfere doon sa connection nila. Hindi ka naman ang gulo. Hindi naman ikaw yung naging cause ng problema nila. But you are there to help this person. And at the same time, para makuha na rin yung loob niya. You know what I mean? Matindi paghanga mo dito sa taong to. And maaaring kasi soulmate mo nga talaga siya. So, maaaring matagal mo na rin hinintay yung ganitong pagkakataon na maaaring mangyari sa inyong dalawa. Okay? So, that's all for now. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, Virgo, Philippines. By the way, no, kukuha nga pala tayo ng messages regarding money. So,
Sinabi ko kanina na kukuha tayo ng messages regarding sa money mo. And we will know. We will get messages for you. Kasi more on love yung naging messages ng reading na ito, no? So, kuha tayo. Ano ang dapat abangan pagdating sa usaping pera for the sign of Virgo? By the way, kung medyo maingay sa aking background, pagpasensyaan mo na lang, ano? Medyo maingay pa sa aking background kasi hindi pa tulugan. So, medyo maingay pa yung mga tao sa paligid. Well, I try my best na hindi na magpuyat. So, kaya medyo maaga ako nagre-reading kahit medyo maingay, pagpasensyaan nyo na lang. Kasi, sa mga hindi pa nakakaalam, nagkaroon po ako ng sakit ng mga nakaraan. And, actually, yung sakit ko is, hindi siya totally sakit. Ano siya, stress lang. Dahil sa stress, alam mo yun, yung pusa na lang, yung bigla ako nagpapalpitate, guys. And the advice of my doctor is wag masyadong mag-isip, wag masyadong ma-stress. Maaaring kaya ako nagpapalpitate kasi kakaisip sa mga problema ninyo, guys. Hindi, joke lang. But anyway, sa mga hindi nakakaalam, marami po akong ganap sa buhay. I'm a businesswoman. So, marami po talaga akong negosyo. Anyway, balik tayo sa reading. Six of Swords, Page of Cups, Six of Cups, Justice card, Libra energy. And bottom of the deck is Six of Pentacles. Ayan. Money, whatever happened in the past sa money mo na nawala na sa'yo. Like, halimbawa, trabaho, nawala na, umalis ka na doon, or natapos na, kailangan mo nakalimutan, Nes. The advice for you is to move on. Kasi may mas better na naghahangad sa'yo. Kaya lang kasi, ang tingin mo kasi, lagi ka na sa pabalik. Lagi ka nakatingin doon sa pinanghihinayangan mo. Hindi mo tinitignan yung mga dadaanan mo pa. Alam mo, always remember this. Eto motto ko to sa buhay. And I want to share this to you. Pag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. And yun yung motto ko sa buhay. Pag hindi para sa akin, hindi para sa akin. For example, I am a businesswoman, ano? Negosyante ako. So, meron ako mga empleyado. Ngayon, nakaranas ako before, in the past na yung mga empleyado ko, umaalis sila. Pero syempre ako naman kasi pag once na may employee ako, napapamahal na ako dun sa employee na yun, tinuturing ko ng family. As much as possible, itinatry ko yung best ko na wag i-let go, no? Yung tanong ng iba, bakit umaalis? Bakit hindi pa ako magaling na employer o what? Umaalis sila kasi may iba pa silang plano. You know what I mean? Pwedeng yung iba kasi decision na magpamilya na, ganon. Or and then yung from being single, ano, biglang magpapamilya and then pupunta sa ibang lugar, ganon. Kailangan nila pumunta sa ibang lugar, doon sila mag-start ng family, etc. So, malungkot para sa akin. Ngayon, dahil ganon yung situation, kailangan kong parang ako'y naghahabol na okay naman, 'di ba? Parang may future naman dito, bakit kailangan pa umalis ganyan. So, ang tendency parang pinipigilan kong umalis sila, 'di ba? Pero dahil dito sa motto na to na kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Kung hindi para sa akin, parang ganon. Hindi para sa akin, let go ko na. So, pag may mga ganong situation na sila mismo yung nagla-let go, sila yung gustong umalis, hinahayaan ko, kinikibit balikat ko. Tendency, nung ginawa ko yon, no, na nilet go ko, no, hinayaan ko sila, sige, gusto nila umalis, sige, fine. May mga bagong dumadating na mas magaling, na mas maganda. Nabuti na lang pala, nilet go ko to kasi may dumating na mas magaling, na mas karapat-dapat, na mas mamahalin yung trabaho niya, na mas maiaambag, magmamahal, mas ituturing akong pamilya. You know what I mean? So, dito,
sa sa example ko na ito, the same din sa nangyayari sa'yo. Kung ano man yung mga na-let go mo, kung ano man yung nawala sa buhay mo, for whatever reason, whether ikaw ay employee, whether ikaw ay businessman, businesswoman, or self-employed, kung hindi binigay sa'yo, halimbawa may project, tapos may something na nangyari, hindi napunta sa'yo, hindi natuloy sa project, ibig sabihin, hindi para sa'yo yun. May dadating na mas better. Okay? Yung pala, masyado kang busy dun sa project na yun, yung pala may mas malaki pa palang project na dadating sa'yo. Diba? Kung ikaw naman sa trabaho, natanggal ka sa trabaho, yung pala may mas better pa na naghihintay na trabaho for you. Okay? So, yun yung pinaka-overall advice dito. Yun na nga, kasi once na mas malayo yung tingin mo, which is the future, and hindi mo na binabalikan yung nakaraan, hindi mo na iniisip na ganito, ganyan, ano, wala kasi yung ganito, ganyan. Dati, ang ganda-ganda ng buhay ko, ang ganda-ganda ng trabaho ko, ngayon wala na ako dito. Look in the present, and then mas maganda yung sa future. Katulad ng nagbabike yan, hindi ka lilingon patalikod. Lilingon ka lang patalikod pag may gusto, pag alahalahanin mo na lang, hindi para balikan. 'Di ba? Kasi ang bike mo papunta forward eh. So, saan nakatingin pag nagbabike? Sa malayo, sa future. Okay? And then, mas magiging mabilis ang takbo mo pag nag-focus ka sa nilalakar mo, sa binabike mo. Kasi kung ang nagbabike, lilingon sa nasa likod, syempre, nag-i-slow down yung takbo niyan. Ganon din sa buhay. Mas magiging successful ka, mas magiging mabilis yung pupuntahan mo na success kung magfo-focus ka sa present at sa future. And with the Six of Cups, I can see a help from someone from the past na with the Justice card, this is regarding career. Ayan, this is a help. Lalo na yung bottom of the deck is a Six of Pentacles. May tutulong sa'yo. May tutulong sa'yo. Regarding sa pangarap mo, sa gusto mong mangyari sa buhay mo, the Nine of Swords, this is like stress, problem. Kasi ano ba talagang pangarap mo? Kausapin mo yung sarili mo minsan, ano ba talagang pangarap mo? Kasi kung ang sasabihin mo sa akin, ang pangarap mo ay yung nawala na sa'yo, yung past mo, pangarap mo talaga yan eh. Dati, masarap na ng buhay, masarap na ng trabaho mo, pangarap mo talaga yan eh. Kung yun ang pangarap mo, hindi ka nangangarap, inaalala mo lang yung nakaraan. Hindi nag-workout sa'yo eh, nangyari na ka sa buhay mo, hindi nag-workout eh. Ibig sabihin mo, kailangan mo na naman mangarap ng bago. And then, ito yung subukan mong tahakin. Ito yung mas magbibigay ng success or stability para sa'yo with the Four of Wands. Okay? Don't look back the past. Okay, lalo na with the Seven of Swords. So, ayun ako, makikita mo yung ano dito. It's like a person na papalabas na. Ito na ilabasan, di ba? Pero anong ginagawa niya? Nakatingin pa rin siya doon. Nakalingon pa rin siya sa likod. Sa kadiliman. Nakalingon pa rin siya doon sa mga dinaanan niya. So, ano ibig sabihin? This is you. You keep on looking at the past. Sa mga nawala na, hindi mo tinitingnan, mas maganda yung naghihintay para sa'yo. Mag-focus ka sa future. Yun lang. Okay? Thank you for watching, guys. I love you all. And, bye-bye.